Sa puso ng Pilipinas, sa napakaraming isla nito, ang edukasyon ay isang pinakatatanging karapatan. Ngunit sa mga liblib na mga komunidad na may maliliit na populasyon at kadalas ay hindi naaabutan ng sapat na mga serbisyo, ang tradisyonal na paraan ng pag-aaral at pagtuturo kung saan ang isang guro ay may hawak lamang na iisang baitang ay hindi ang kadalasang sitwasyon. Ang Multigrade Education Program o MEP ng Department of Education na naglalayong magbigay ng kalidad at mas bukas na edukasyon para sa lahat, lalong-lalo na sa mga liblib na pamayanan na may maliliit na populasyon. Isa itong paraan ng pagtuturo na kung saan pinagsasama-sama ang dalawa o higit pang mga baitang sa loob ng iisang silid-aralan at sabay-sabay tinuturuan ng iisang guro lamang. Halimbawa, sa isang classroom magkasama at sabay na nag-aaral ang grades 1 to 2, ang grades 3 at 4 o kaya ang grades 5 at 6. Minsan ay sama-sama ang grades 1 hanggang grade 6. Kung ating babalikan ng ating nakaraan, ang ganitong paraan ng pagtuturo ay matagal nang umiiral sa ating bansa mula pa noong taong 1900s, pero kinilala lamang ito taong 1993 bilang isang formal na estratehiya. Unti-unti rin itong nabawasan sa paglipas ng mga panahon. Sa patuloy na pag-unlad ng ating lipunan, lalo na sa sektor ng edukasyon, bakit kaya ang ilan sa mga paaralan sa Pilipinas ay patuloy pa rin sa ganitong paraan ng pagtuturo? Paano kaya natututo ang mga mag-aaral sa ganitong kalagayan? May mga hakbang ba ang gobyerno para masolusyonan at matugunan ang mga pangangailangan ng mga guro at mag-aaral? Ano kaya ang mga programang ginagawa para mas mapabuti pa ang sistema ng edukasyon sa ating bansa? Dito sa Santiago, Quirino, Isabela, narating namin ng isang paaralan na may humigit kumulang 200 mga estudyante lamang, ang Villacatcho Integrated School. Malayo sa syudad, subalit may kakaibang ingay sa kabila ng tahimik na paligid nito. Mga boses ng mga gurong masigasig na nagtuturo at mga mag-aaral na puno ng mga pangarap. Hindi tulad ng ibang mga eskwelahan sa syudad, ang Villacatcho Integrated School ay patuloy pa rin isinasagawa ang multigrade education. At hindi lamang ito nag-iisa. Ayon sa Multigrade Program Implementation Review ng Department of Education noong 2022, tinatayang may 13,000 hanggang 15,000 na paaralan sa buong bansa ang patuloy pa rin ipinapatupad ang Multigrade Education Program. Ilan sa mga nakikitang dahilan ay ang kakulangan sa mga silid-aralan, kaunting populasyon ng isang barangay, at ang lokasyon kung saan nakatayo ang mga paaralan. May mga direktiba rin at memorandum ang Department of Education na sumusuporta sa pagpapatuloy ng multigrade education. Kabilang rito ang DepEd Order 81 Series of 2009 na naglalayong palakasin ang implementasyon ng multigrade education program sa ating bansa, at ang DepEd Memorandum No. 71 Series of 2018 upang pagtibayin pa ang implementasyon ng multigrade education sa mga liblib na paaralan. Ang pagtuturo ng multigrade ay isang challenging na gawain. Naturo ako dito kasi ang aming paaralan ay kokonti ang mga nag-i-enroll na mga bata. Kaya na-combine ang bawat grado. Ang dito ay may baitang. Ito ang baitang ng 5 at 6 kasi ang aking ng mga grade 5 ay 8 lang sila. Tapos ang grade 6 naman ay 16. Okay? Kaya nagkasama sila. Ang pagtuturo ay isang multi-grade class ang iyong hahawakan. Para sa isang paaralan tulad ng Villacatcho, ang ganitong paraan ng pagtuturo ay hindi lamang isang logistic na solusyon, kundi ito rin ay naging daan upang bumuo ng mas matibay na ugnayan sa pagitan ng mga guro at mag-aaral. Malayo man sa syudad, ang mga taga rito ay may napakalaking pagpapahalaga sa edukasyon.
Tinitingnan nila ito bilang isang daan tungo sa mas maayos na kinabukasan ng kanilang mga anak. Paano naman po kayo napunta sa ganitong sitwasyon na nagkaklase po kayo sa grade 11? Okay, so base sa aking item na nakuha, ako ay isang elementary teacher. So dito sa paaralan na ito, ang aming elementary ay isang multigrade level. Kaya napunta ako sa ganitong pagkakataon, hiningi ng pagkakataon na magturo ako ng multigrade. Kaya bilang isang guro na sinumpaan po, kung ano man yung nakasanayan dati natin gawin na monoclass iba yung pagka-handle ng multigrade class. Ano naman po ang mga napapansin yung pagkakaiba at pagkakakulan ng grade 5 grades? Minsan, na-excite yung mga grade 5 ko, na-excite sila, gusto na nila yung lesson ng grade 6. Ganun. Pero kadalasan naman, ang mga kanilang lesson ay halos nakita ko ano yung pagkakatulad ng bawat subject o asignatura. Okay? Ang paraan lang ng pagtuturo ang naiiba. Minsan, yung mga grade 5 ay parang nag-aak na sila na grade 6. Pero yun ay isang magandang sinyalit kasi meron silang interaction sa bawat mga subject na tinuturo po sa kanila. Habang ang average teacher-to-pupil ratio sa mga multigrade classroom ay nasa 1:19 lamang, ang mga gawain ng mga guro ay lampas sa dami ng kanilang mga estudyante. Sa kabila ng dedikasyon ng mga guro, hindi maikakaila na may mga hamong kinakaharap ang multigrade education sa Pilipinas. Ayon sa mga pag-aaral, kabilang sa mga ito ang limitadong kagamitan sa pagturo na angkop sa multigrade setup, mabibigat na trabaho para sa mga guro na sabay-sabay na natuturo ng iba't ibang baitang at kakulangan sa sapat na pagsasanay para sa mga guro kung paanong epektibong magturo sa multigrade classes. Hindi nawawala yun, mga simpleng away ng mga bata kasi iba-iba yung mga ugali niyan. Mabait, may magulo, may makulit. So dapat alam ng guro kung paano niya i-handle sa kanyang dito sa kwarto na ito sa aming room, kung paano i-handle yung kanyang mga anak na kasintawag ko. Kasi siyempre, pagkaguro, anak mo sila, ikaw ang natisilbing teacher o nanay o tatay para sa kanila. Iba't ibang problema ang mararanasan kapag ka nagtuturo ka. Okay? Hindi lang sa pag-aaral, sa academic, ganun din sa pagkubog ng kanilang mga pag-uugali. Bilang isang guro, makita nila, maging guwarad ka sa kanila at wala ka dapat kinikilinga. Dapat pantay-pantay sila. Kapag ka elementary teacher ka, lahat tinuturo mo. Okay? Lahat ng subject, hindi kagaya ng yung sa junior, may major sila. Kapag ka math, attention nila, math lang. Pag math 1, math 7, 8, 9, 10, gano'n. Nasa ang focus nila nando sa major nila. Pero kapag ka isa kang elementary teacher, lahat ituturo mo yung 8 subject. Okay? So, yung 8 subject na yon parang madodoble pa yon times 2. Kasi isang grade 5, isang grade 6. Ang kinapos ko is apong secondary education, major in science ako. Pero nung nagpunta ako sa DepEd, ang naibigay sa akin na item ay pang elementary, kaya nandito ako ngayon sa elementary. Ano naman po yung mga ginagamit yung strategy para po ma-meet yung dalawang subject lettering? Mga aming paraan ng tanis-tanisan, nagkakaroon tayo ng sa lesson namin, may mga nakahanda ng activity, pwede naman kami manood ng TV, mga nadadownload ng mga educational movie or clips. Meron din ding mga paraan sa ICT na pwede silang maputo. Minsan pinapupunta ko sa kanila sa library para naman doon ay makapag-saliksik sila. Meron din kaming module. Pagka panahon ng wala silang klase, ay kami ay nagmo-module. Minsan kahapon nag-module kami kasi mainit tayo. Tayo ay nasa 42 yatang heat index, kaya sila kahapon ay hindi pumasok at nag-module sila. May iba't ibang paraan na
kung paano tayo makatulong at makapagbigay ng magandang pagtuturo sa mga bata. Sa isang silid-aralan na binubuo ng mga mag-aaral mula sa iba't ibang baitang, mahalaga ang masusing pagpaplano at classroom management upang matugunan ang magkakaibang antas ng kakayahan at pangangailangan. Ang gurong tulad ni Sir Johnson ay gumagamit ng mga estratehiyang tulad ng iba't ibang pamamaraan ng pagtuturo at pangkatang gawain na nagbibigay daan sa isang mas inklusibo at epektibong pagkatuto para sa kanyang mga mag-aaral. Dapat hindi ka nagtuturo ng mali. Kung ano like alam mo at tama, yun ang ituro. Kasi pag nakapagturo ka ng mali, mali na yung lahat na alam nila. Minsan, napapaturo ko sa mga ate ko teacher, mga nagbabasa, na YouTube, marami naman tayo paraan para maituro natin ng mabuti yung ating mga hawak na asignatura. Mo? Ilang taon ka na? 11 po. Anong grade mo na? Grade 5 po. Anong pinaka-paborito mong subject? Filipino po. No? Bakit gustong-gusto mo ang Filipino? Madali po. Nakikipagkaibigan ka ba sa mga grade 6? Opo. Sinong kaibigan mo sa kanila? Opo. Anong pangalan? Christian po. Christian. Okay. Magkaibigan na ba kayo simula nung grade 1 kayo? Kaklase mo ba sila? Ganun? Hindi po. Sa iba po ako nag-aaral. Sa iba. Paano ka napunta dito? Nag-aaral po ako dito ng grade 4 po. Ay, sa dati mong eskwelahan, meron bang ganitong setup? Wala po. Kumusta, Hana? Ilang taon ka na, Hana? 11. 11 years old. Ano grade level ka na? 6. Grade 6. Sa loob ng paaralan, paano ka pumapasok sa paaralan? Naglalakad ka ba? Gaano kalayo yung nilalakad mo sa bahay mo? Malapit lang kayo, kaya nilalakad mo na lang. Sa sa bahay mo, kapag nag-aaral ka, hindi ka ba nagulihan, hindi ka ba nag-distract mo sa loob ng bahay mo? Supportado mo yung mga magulang. Tinutulungan ka naman nila sa mga gawain sa school. Ikaw naman, paano mo naman tinutulungan sila mama at papa? Nagwala ko sila. Nag-release ko. Yung mga madalas na ginagawa ng gawain o activities? Science. Ano favorite subject mo? English. So magaling ka mag-English. Magaling po siya. Nagtulog sa akin at hindi ko siya napapagod na. Paano naman itong mga gawain niyo sa school? Ano naman yung tinulong mo kay teacher bukod sa pag-aaral ng mabuti? Sabihin ko yung mga nasa ulo. Sa teacher. Hindi ko siya. Para sa mga mag-aaral tulad ni Daniel at Hana, ang multigrade na silid-aralan ay nagbibigay ng kakaibang karanasan sa kanila. Dahil bukod sa kanilang guro, sila rin ay natututo sa isa't isa. Kapag may group activity kayo, ano yung madalas na ginagawa niyo or pinapakita niyo sa isa't isa? Nagtutulungan. Bakit kaya magandang magtulungan sa mga activities natin sa school? Para mabilis matapos. Tama yan, para mabilis matapos yung gawain. Sa ano naman, di ba may mga kuya kayo, yung grade 6, di ba? May mga kuya kayo, hindi ka ba nahihirapan kapag iba yung tinuturo ni sir sa inyo sa kanila? Hindi ka ba nahihirapan, hindi ka ba na-distract? O Nahihirapan. bakit ba nahihirapan? Mahirap. Mahirap kasi minsan magulo ang grade 6 o kayo ang magulo? Wala pong magulo. Wala namang magulo. Ay, bitiw. Maganda ka.
Bagamat hamon sa mga mag-aral na manatiling nakatutok sa kani-kanilang gawain, nahuhubog pa rin sa kanila ang matibay na kasanayan sa independent learning. Ano gusto mo message ni Sir? Salamat po. Sir, dahil hindi ko kayo napapagod na Dahil sa ganitong setup, nakakabuo ng matibay na ugnayan ang guro at mga mag-aaral, kaya mas madali para sa mga bata na magtanong at humingi ng tulong kapag kailangan nila. ibig sabihin dito ng multi-grade classes po. Yun po ma'am, sa pagkakaalam ko po, yun yung combination, yung sa isang classroom ko, yung 1 and 2, combine po, isang teacher, ganun. Ano po grade ng anyong ano? Grade po. Grade 2. Paano naman po yung setup po ng gamit? Yung kay ma'am kasi, sa teacher ng 1 and 2, bali, iba yung activity ng grade 1, iba rin yung activity ng grade 2. Tingin niyo po ba maganda po ang ganung klase ng pag-aaral? So far, okay naman, kasi nahihalidal naman ko ng teacher. Tsaka ang advantage din to kasi, like for example, yung anak kasi ng grade 1, pag nag-discuss yung teacher ng grade 2, siyempre may mga napipick up na rin siya doon eh. So nung nag-grade 2 siya, may na, oo. Sa simula, may pangamba ang ilang magulang tulad ni Carolina, pero natutuwa siya kapag nakikitang natututo at umuunlad pa rin ang kanyang anak kahit ito ay nasa multigrade na klase. Siyempre nung una, lagi na improvement kasi nung una hindi sila marunong magbasa, magsulat, pero ngayon okay na. May time na nahihirapan pero as a parents, sinusupport. Sino po? Ang pinaka number 1 na suporta na kailangan naming mga guro ay suporta ng mga magulang. Kasi kapag useless naman, kapag kami lang ang bigay ng bigay, walang follow up ang magulang, dapat meron din yung tulong at suporta ng magulang para, di ba, pag nasuporta, maganda yung magiging bunga. Gaano po ba kayo na-involved sa pag-aaral ng iyong anak? Siyempre malaking involvement ng magulang. Talagang naliban sa pagtuturo ng teacher, follow up pa rin. Hindi lang inaasa sa pagtuturo ng guro. Ano naman po ang ginagawa ninyo para mas matulungan ng inyong anak sa kanyang pag-aaral sa multi-grade classes po? Ayun, siyempre pag-uwi, tinutulungan pa rin. Tinuturuan kung ano yung tinuturo ng teacher. Re-review ulit. Ayun mo ginagawa. So para sa inyo po, okay lang po bang ganyan set-up ng klase po? Kasi sa kayon, ma'am, wala naman tayong magagawang parents. Sayot sa gusto namin, kung yun lang naman ang... Kasi dito, ma'am, sa school, parang kulang yung teacher, kulang yung classroom. Hindi niyo po ba pinag-iisipan na parang gusto niyo ilipat yung anak niyo sa pang-school? Hindi naman, ma'am, kasi magaling yung teacher. Ang laki ng improvement ng anak ko. Yun ang kuwan. Galing po talaga ang teacher pagdating niyo. Ano na ang pinakamalaking hamon na inyong kinakaharap sa pagtuturo ng grade 5 at grade 6? Malaking hamon kasi magkakaiba sila ng ugali. Kasi magkaiba sila ng baitang. Kapag isa kang guro, sabi ko nga, hapon na sa inyo yon, kahit hindi man, kahit monograde man ito o multigrade, isang hamon yon kasi iba't iba ang ugali nila. Kung paano mo sila yun nga, hubugin, paano mo sila turuan. May iba-iba silang style ng pagtanggap ng pagtuturo mo. Yung iba, alam mo, hindi nakikinig, pero alam nila yung lesson, ganon. Yung iba naman, magaling sa pagsulat, iba magaling sa pag-drawing, sa pag-awit. Dapat bilang isang guro, madiscovery mo yung mga kakayahan ng mga bata. Saan ba sila magaling, saan mo dapat sila i-push. Ngayon, kung mahina sila, saan mo dapat sila iangat. Parang gano'n. So, bilang isang guro talaga, napakalaking yung parang responsibilidad mo sa mga bata. Minsan dumadating yung pagkakataon na pagod ka na, medyo iba yung mood mo, dapat tinatawag nila yung maximum tolerance. So, hindi dapat na kuha. Pero minsan, sabi nga tao lang, minsan napapabilitan ko din sila. Pero at the end of the day, alaman na nila na sila nagmali, nakikinig sila sa akin na bilang isang guro nila.
Sa kabila ng mga hamon, nag-aalok ang multigrade education ng napakaraming benepisyo. Nagtataguyod ito ng matibay na ugnayan ng paaralan at komunidad, suporta mula sa magulang at guro, at ang pagtutulungan sa pagitan ng mga estudyante. Bukod pa rito, natututo ang mga mag-aaral na maging mas independent at responsable, ilan sa mga katangiang mahalaga para sa kanilang kinabukasan. Benepisyo doon ay makapagtulungan sila pagka grade 5, grade 6, minsan nagtutulungan sila yan. Minsan yung activity ng grade 5, tinutulungan ng grade 6, ganun din yung mga grade 6, minsan tinutulungan din nila. Ang disadvantage lang para sa akin siguro ay hindi masyadong makapag-concentrate yung iba. Minsan kasi nagugulo, hindi natin maiwasan na yung iba sumasali sa grade 5, yung iba sumasali sa grade 6, gano'n. Pero sa tulong pa naman ng ating makabagong teknolohiya kung paano sila maturuan, ay nagagabayan naman natin sila ka mga gano'n. Bilang isang guro may advantage din. Ang paghawak ng multigrade ay merong sinatawag na special hardship allowance. Merong binibigay sa amin na pinansyal na tulong ng ating gobyerno. Dahil sa mga batas at suporta ng DepEd sa programang ito, tulad ng pagsasagawa ng pagsasanay para sa mga guro at paglalaan ng sapat na kagamitan para sa mga multigrade na paaralan. Subalit, kailangan pa rin ng tulong mula sa ating pamahalaan upang mas mapabuti pa ang sistema ng edukasyon sa Pilipinas. Ano po bang support na pa ang maaari yung makatulong sa inyo? Okay, suporta. Tulad ng sabi ko kanina, suporta ng parents, suporta din ng eskwelahan. Minsan, ang aming principal ay full support sa amin. Ganun din ang DepEd ay natusupport din sa amin. Maraming mga seminar kaming pinupuntahan para ma-enhance yung aming ability and capability na magturo sa mga bata. Yung agad-daga ng sipag, daga, pagmamahal sa mga bata, dapat yan yung pagmamahal sa ating sinumpaang tungkulin bilang isang guro. So dapat kapag talaga guro, malawak at mahaba ang pasensya at pagmamahal sa ating mga mag-aaral o mga estudyante. Isang patunay lamang na ang patuloy na implementasyon ng multigrade education program sa Pilipinas ay isang mabisang programa upang makapagbigay ng akses sa edukasyon para sa mga mag-aaral sa malalayong lugar na may kakaunting populasyon, tugunan ang kakulangan ng guro at pasilidad, magsulong ng pantay na oportunidad sa pagkatuto, at mabisang paggamit ng limitadong yaman ng pamahalaan. Patuloy rin na sinusuportahan ng mga patakaran ng Department of Education ang inisyatibong ito upang matiyak na walang batang maiiwan sa edukasyon, anuman ang lokasyon o kalagayan sa buhay. Kami po ang Hiraya at ito po ang B-Dokumentaryo. Magandang gabi.